Okay mga Mariko, gusto ko lang sagutin yung tanong, bakit nga daw ba ako ay may hyperthyroidism? Ang daming pinagbawal sa akin. Tapos sa kanya, wala naman daw pinagbawal pero moderate lang daw. So sa akin kasi mga Mariko, yung diagnosis sa akin is toxic talaga siya. So ang nangyayari nga gaya na sabi ko sa mga previous video ko, kapag binigyan ako mataas na gamot, nagno-normal ako to the point na nag-hypo naman ako. Tapos kapag binabaan na naman, ganun, mag-hyper na naman ako and mahirap na naman siyang gamutin. So, ako mga Mariko, ang lagi lang ay, unang sinabi lang sa akin ng doktor ko is bawal nga ako sa iodized salt or basta magpagkaing mataas sa iodine. Number 1 na sinabi niya yung mga ready to eat na canned goods, basta yung mga delata talaga bawal sa akin yon, yung mga seaweed, yung mga pagkain na may shell, mga ganon, mga tahong, bawal daw sa akin yon. Pero sa mga isda naman mga Mariko, wala naman sinabi. Basta yung mga yun lang, yung may mga shell, seaweed, yun yung mga bawal talaga. Tapos mga Mariko, dinagdagan ko na rin siya ng pag-research ko nga online. Tapos dito na nga rin sa mga online, nanonood din ako kung ano nga ba yung mga experience nila para gumaling sila sa hyperthyroidism nila. Nag-search, nanonood din ako dito. Kasi syempre, sila yung naka-experience. Lalo na ako, kawa 1 year, tama ba? Magwa 1 year pa lang ako ngayong March 17. So, ayun, nangangalap din naman ako ng mga impormasyon, yung iba-iba dito nga sa social media. Para nga may idea din ako kasi nga, hindi ko rin alam talaga kung paano gamutin tong hyperthyroidism. Kasi, ayoko rin naman siyang lumala. So again mga Mariko, kung may pinagbawal sa inyo yung mga doktor nyo, go, huwag nyo kainin. Kasi nga, kung yun na may makakabuti sa inyo, ede go. And kung meron naman ina-advise yung mga kakilala nyo na gumaling din sa hyperthyroidism, ede pwede rin naman natin silang sundin, wala namang masama. Sa akin kasi mga Mariko, toxic yun sa akin. So, ang ginagawa ko is nag-research din ako kung ano ba yung mga bawal, kung ano ba yung mga pwedeng kainin. Sa totoo lang, napakahirap may hyperthyroidism kasi imaginein mo, nasanay kang may lasa yung pagkain mo. Hindi naman super alat, hindi naman sobrang linamnam. Yung may lasa lang ba? Pero ngayon, wala na talagang lasa, 'di ba? Mahirap talaga, gets ko naman 'yan. So ako mga Mariko, sumusunod na lang talaga ako kasi last year nga sabi ko sa inyo, naging pasaway din ako. Sinabi nang huwag akong gumamit ng mga may iodine. Nagamit pa rin ako. Hindi ko kasi nga maiwasan. Kasi nga nasanay nga ako may lasa. Pero nung hindi nga natuloy yung radioactive ko kasi nga nagka-problema sa lab test ko, dun ko na-realize na dapat sundin ko na lang. Lalo na kung gusto ko magpa-radioactive iodine. So again, kung meron pinagbabawal mga doktor nyo, go. Kung wala, nasa sa inyo po yan kung susundin nyo. Kasi ako talaga, maliban sa may sinabi yung doktor ko, nag-research pa rin ako. Tapos, nanonood din ako ng ibang video opinions, lalo na dun sa mga na-diagnose na hyperthyroidism na gumaling. Kasi syempre sila yung naka-experience na and paano nga ba sila gumaling sa sakit na yun.